Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to this week's episode of Face the Nation, and we continue our focus on candidates' profile. For this day, we will be meeting another senatorial ball who would want to give his service to the Filipino nation. Makakasama po natin sa talakayan ngayong araw na ito ang isang abogado na naghahain ng kanyang plataforma para sa mamamayang Pilipino para makatulong at magpaunlad ng buhay ng ating mga Pilipinong mamamayan. Kasama po natin si Attorney Angelo. Attorney, magandang araw and welcome to Face the Nation. Magandang araw sa iyo, Lorlene, at magandang araw sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa GNN. Ako po si Attorney De Alban, tumatakbo po akong senador numero 20 sa Senado. Yes, Attorney, alam mo, 12 lamang ang pwesto na pupunuan at iboboto ng ating sambayan ng Pilipino para sa Senado. Pero mahigit 6 na po ang kumakandidato. Kilalanin natin itong number 20 na base sa ating pag-aaral, talagang 2019 pa lang. Gusto mo nang kumandidato bilang senador. Pero noong 2019 nga, hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Pero nung time na yon, talagang abogado ka na, attorney, di ba? Yes. So, ano ba yung meron si Attorney De Ablan na dapat malaman ng ating mga manonood para naman masabi nila na, ay ito baka isama ko sa listahan ng mga iboboto ko ngayon. Bigyan mo kami ng background na paano ka ba napasok at ano ang nag-udyok sa iyo at ano rin ba ang kakayanan mo para talaga namang makapagserbisyo ka bilang senador ng Pilipinas. Si Attorney De Alban ay isang ordinaryong mamamayan lamang, no? Ngunit nakita niya yung mga injustices, yung mga paghihirap ng mga pangkaraniwang tao, lalong-lalo na yung pamilya ng mga children with special needs and persons with disabilities. Kaya noong 2008, kasama ko ang aking pamilya, nagtatag kami ng eskwelahan, yung St. Philomena School sa Bulacan. Kami ang first private school na recognized by the DepEd na nag-offer ng special education. Nung una, masaya kami dahil kami ang una. Di ba pag ikaw ang una sa isang ginagawa, masaya ka. Pero na-realize namin, hala, kami pala ang una. 2008 na, kami pa rin ang una. So nakita namin, advokasya natin ito. So ginawa naming advokasya yan. 2008, abogado na rin po ako. Noong 2017, nagkaroon ako ng pamangkin, yung anak po na nag-iisa kong kapatid na babae, na meron siyang cerebral palsy at autism. Lalong tumindi yung aming pananaw na kailangan talaga ipaglaban ito. So noong 2019, sabi ko, nasa tamang edad na ako para makatakbo ko, kinuha ko yung opportunity na yun. Kasi ako ay naniniwala na ang bawat Pilipino, kahit sino ka man, kahit ano ka man, meron kang obligation to serve and obligation to inspire. No? Kayo, Ma'am Lorlene, no? Kayo ay nagsaserve sa mamamayan sa inyong posisyon. Ako naman po bilang abogado at guro sa University of Santo Tomas sa loob ng 16 years, nakikita ko pong kakayahan ko at kaalaman ko ay paggawa ng batas. Kasi bilang abogado, yan po ang ating pinag-aralan, yan po ang ginagamit natin every day, tumutulong po tayo sa mga kliyente natin sa korte. Alam natin ang kanilang hinanaing. Nakikita ko rin po yan sa problema ng mga estudyante ko sa University of Santo Tomas. No? So ang ating pandinig ay nasa ilalim, naririnig natin ang kanilang pangangailangan. So sabi ko, kailangan natin gumawa ng batas kasi hindi na po uubra yung ingay na lamang. Hindi kailangan na ingay na lamang, dapat gawin nating politika ang ating isinusulong kasi yung kapakanan at karapatan ng mga tao, kailangan nasa batas yan.
At meron din tayong obligation to inspire. Kaya sabi ko nga, hindi ka makakapag-inspire kung ang isang leader mo ay galing sa political dynasty o galing sa trapo o may bahid ng corruption. Kasi ano na lang ang sasabihin ng future leaders natin, gaya ng mga kabataan natin. No? Kung ang umuupo dyan, nagpapalit-palit, magkakapatid, mag-ina, mag-ama, magpinsan, no? Isang apelyido lang. Kaya sabi ko, kailangan natin ng may isang tatakbo at mag-i-inspire. Kaso nga lang, noong 2019, na-disqualify po ako. At sabi ng COMELEC noon, ay isa lamang daw akong abogado at guro. No? Hindi ako popular, hindi ako sikat, hindi ako artista. No? Kaya ako'y na-disqualify dahil nuisance candidate ho ako. Pero yan, attorney, isa kang abogado, di ba? So sinabi mo nga na idineklara ka bilang nuisance candidate. Bagaman, isa syempre sa mga nakikita natin na magandang umpisa ay bilang isang abogado. Kasi pag pumasok syempre tayo sa Senado, ang mga batas ang inahain natin dyan. At iba kung mismong abogado at mismong nakakaintindi ang magfa-file. So yan naman ang maganda na kung makakakuha tayo ng senador o even mga congressman na yan ang background nila. Pero syempre, isa din kasi doon sa mga tinitingnan na sinasabi ng COMELEC, pagka naging nuisance candidate ka, ang issue din dyan is hindi lamang yung background mo. Tinitingnan din talaga nila yung kakayanan mo na kaya mo ba talagang ma-reach ang sambayan ng Pilipino? Kasi sasabihin nga nila, o sige, may background ka. Pero paano mo bang mapapalawak ang iyong pagkakampanya para siguraduhin naman na maipahatid mo ng tama or kung sa anumang paraan na ikaw ay makilala, malaman ng mga publiko kung ano nga ba ang iyong plataforma. Ngayon na nandito na tayo, fast forward 2019, 2025 na tayo. Ngayon, hindi ka na nuisance candidate, opisyal ka na talagang kandidato. Pero kung talagang sasabayan mo, yung ibang mga kumakandidato na sinabi mo nga, tama na muna yung mga trapo, tama na muna yung mga political dynasty, maiba naman tayo ngayon. Sa palagay mo, sapat na ba ang iyong makinarya para ikaw ay talagang marinig, makita ng lahat, makipag-ikot sa buong Pilipinas dahil ito ako, si Attorney Angelo de Ablan na lumalapit sa inyo bilang senador? Sa tingin ko, sapat na to. No? Kung nung 80s to o nung 90s, sinasabi ko nga sa team ko, kung itong 80s to or 90s ito, talagang wala tayong panalo. Kasi mainstream media yan eh. Pero sa ngayon na may social media na, no? At napakaliit na ho ng Pilipinas dahil yung mura na po yung mga flight tickets, no? Yung transportation din natin ay kahit papaano nakakarating tayo sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, meron na tayong tsansa na manalo ngayon. And in fact, no, kanina ang kausap ko, nasa Mindanao, nasa Cotabato, nasa Palawan, nasa Samar. Kausap ko sila sa telepono, nagvi-video conference call po kami, no? Kaya naniniwala ako na yung activism or yung pagiging involved ng mga mamamayan natin ngayon through social media ay napakalaking bagay dahil sila po mismo ang nangangampanya sa akin. Sa totoo lang po, no? Nung inumpisahan namin ito, independent ho ako eh. No? Independent ho ako, wala ho akong partido. Sila na ho nagdo-donate ng mga tarpaulin nila. Sasabihin nila sa akin, Sir, bigay mo sa akin yung link. Ako na magpapagawa ng tarpaulin, hindi ka na pupunta sa Cotabato. Sir, ako na magpapaprint ng flyers mo, pahingi ako ng design, isend mo sa akin yan. Sasabihin ko, sige, punta ka sa page ko, Attorney de Alban page. Sila na nagda-download, nagpapaprint sila ng flyers. Nakakataba ng puso, no? Biruin mo, merong isang nag-donate, 1,000 na t-shirts. Magkano 1,000 na t-shirts? Hiningi lang niya sa akin yung design ko. Gumawa siya ng sarili niyang design, nagpa-print siya. Nakakataba ng puso. Sa panahon po ngayon, no, hindi na uso dyan yung traditional politician. Kaya nga sinasabi nila, nakikita ng tao kung nagsisinungaling ka, kung plastic yung ginagawa mo, kung wala ka talagang advokasya, kung ang pondo mo lang sa pagtakbo ay popularity. Pero ngayon, dahil na rin sa mainstream media at social media, kayang-kaya nating maabot, no? At mananalo tayo ngayon dahil may awa ang Diyos. Yes. Yan po, tama, Attorney Alban. Sinasabi nga po natin kanina, minention nyo na din yung mga traditional politician at mga political dynasty. Pero ito, gusto ko lang din na masagot mo kasi ang sinasabi nga nila,
sana yung iba, para talagang makilala muna, nag-umpisa muna tayo dun sa mga entry level na mga, hindi naman natin tinatawag sila na politiko, pero mga public servant, di ba? Pero bakit ikaw, senador na agad ang tinatakbo mo? Hindi ba po pwedeng nag-umpisa muna tayo sa ating barangay, sa ating munisipalidad o sa distrito, bago tayo tumalon sa pagiging senador? Hindi natin sinasabi na wala kang kakayahan. Pero ito, ang tinitingnan din naman kasi ng iba is yung possible na experience mo na. Yan. Kasi ang position po ng senador ay position of responsibility. It is not hindi po position of promotion ang senador, hindi po position of promotion ang pagiging pangulo, hindi po position of promotion ang district representative. Lahat po ng posisyon sa gobyerno, lalong-lalo na sa elective, ay position po yan ng responsibility. Ano po ang ibig sabihin nito? Dapat tatakbuhin mo yung posisyon na meron kang alam at kaalaman. Kasi hindi po ibig sabihin na magaling kang konsehal ay magaling kang mayor. Dahil magkaiba po ang trabaho niyan. Hindi ibig sabihin na magaling kang mayor ay magaling kang district representative. Magkaiba ang trabaho niyan. Halimbawa po, ang senador meron pong 3 pangunahing trabaho na wala po sa lahat. Una, gumagawa po ng batas. Yes. Meron po yan sa district representative. Pangalawa, ang senador lamang po ang nagra-ratify ng mga treaty o kasunduan natin sa ibang bansa. Wala pong ibang posisyon ang gumagawa niyan. Pangatlo, ang senador po ang merong kakayahan na umupo bilang impeachment judge. Ako po bilang abogado, meron po akong kakayahan at kaalaman sa 3 na yan. Kaya nga po ang tinatakbo ko ay hindi House of Representatives, hindi mayor, hindi po governor. Kasi ang mga gusto nating gagawing batas ay pangkalahatan. Kapag magaling ka bilang konsehal, pero ang ginawa mo ordinansa lamang, hindi yan makakarating sa Batanes, hindi yan makakarating sa Davao. Ang gusto kong gawin ay mga batas para sa buong Pilipinas. That is why, ang tinakbo ko ay pang-national dahil ang aking kakayahan at kaalaman ay para sa national legislation. Kasi ang nakikita ko po kasi sa iba, ginagawa nilang stepping stone. Wala pong masama dyan, no? Pero sa akin po kasing personal na pananaw, kung ano ang kakayahan mo, yun kagad ang ibigay mo sa taong bayan. At ang aking kakayahan ay paggawa ng batas dahil po ako'y abogado at isang guro. Yes, at yan po ang ating kapanayam ngayon na si Attorney Angelo De Alban, number 20 po. Babalik po tayo at pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga batas na gusto niyang isulong sa Senado at ang mga plataforma na talaga namang pagtutuunan niya ng pansin kung siya ay maluluklok bilang isa sa mga senador ng ating bansa. Yan po ay sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.